Ayon sa mga reports, dineploy na ng Amerika ang mga special forces nila malapit sa China. Sinabi mismo ng Taiwan na ang mga special forces ng US ay nakaistasyon na sa mga isla ng bansa na nasa Taiwan Strait. Isa itong indikasyon na talagang nagbabago na ang geopolitical dynamics sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, ang pagpunta ng mga special forces ng Estados Unidos sa Taiwan ay parte ng bagong military strategy ng Taiwan na ang layunin ay ang ma-enhance ang defense capabilities ng bansa sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan nila at ng China. Patuloy kasi ang pagbabanta ng China na sasakupin nila ang Taiwan kahit anong mangyari at sinabi pa nila na kung kinakailangan ay gagamit sila ng puwersa para gawin yon. Maraming mga eksperto ang naniniwala na ang desisyon ng Taiwan na mag-host ng mga US troops ay pinapakita ang commitment ng bansa sa pagpapalakas ng kanilang security infrastructure. Ang pagdalas ng mga military activities ng China sa paligid ng Taiwan ay nag-udyok sa Taiwan na patindihin ang mga defense measures nila. Kaya naman, pinapalakas na ng Taiwan ang mga military partnerships nila kasama ang kanilang mga kaalyado tulad ng United States. Ang pakikipagtulungan ng Taiwan sa Amerika ay nagbibigay dito ng access sa mga advanced weapons at strategic knowledge. Napaka-importante nun sa paglaban sa panganib na baka bigla silang lusubin ng China. Sobrang high-tech ng mga weapons ng Amerika at dahil sa pagkampi ng Taiwan sa kanila, nakakakuha ang Taiwan ng mga sobrang advanced na weapons na pwede nilang gamitin para ipagtanggol ang sarili nila laban sa China. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante talaga para sa Taiwan ang alyansa nila kasama ang Estados Unidos dahil hindi talaga kayang labanan ng Taiwan ang China ng mag-isa. Ang pinakamalakas na pwedeng maging kakampi ng Taiwan ay ang Amerika, kaya sobrang mahalaga talaga para sa Taiwan ang tulong ng US. Kung hindi dahil sa Amerika, siguradong matagal nang nilusob ng China ang Taiwan. Ang US Special Forces ay dineploy sa mga military base ng Taiwan. Ang mga units ay nakaistasyon sa iba't ibang mga isla malapit sa southeast coast ng China. Ang mga Special Forces ng Amerika ay strategically positioned para magsilbing deterrent laban sa mga agresibong aksyon ng China. Bukod doon, posible ring i-training ng mga Special Forces ng Amerika ang mga sundalo ng Taiwan. Napakalaking tulong nun sa Army ng Taiwan dahil talagang highly trained ang mga sundalo ng Amerika at alam nila ang mga pinaka-epektibong taktika at strategy sa digmaan. Siguradong tinutulungan din ng mga Special Forces ng Amerika ang mga sundalo ng Taiwan sa pag-practice sa paggamit ng mga bagong high-tech weapons tulad ng mga drones. Napaka-importante din nun para magkaroon ng technological edge ang militar ng Taiwan laban sa army ng China. Bagamat hindi nagtayo ng mga military bases ang US sa Taiwan, siguradong natatakot pa rin ang China na lusubin ang Taiwan dahil alam nilang talagang pinoprotektahan ng Amerika ang isla. Wala mang military base ang Amerika sa Taiwan, marami namang military base ang US sa mga bansa na malapit sa isla. Kaya kung lulusob ang China sa Taiwan, mabilis pa rin na makakaresponde ang Amerika dahil meron silang mga military base sa mga bansa na malapit sa Taiwan tulad ng South Korea. Bukod doon, ang militar ng Taiwan ay meron ding mga sobrang lakas na weapons na nakuha nila mula sa United States, kaya hindi rin magiging madali para sa China na matalo ang militar ng Taiwan. Merong mga missiles ang militar ng Taiwan na kayang umabot sa mga military base ng China na nasa China mismo. Kaya naman, napakadelikado rin para sa China kung susubukan nilang sakupin ang Taiwan. Bagamat nagbibigay ang NATO ng maraming mga sandata sa Ukraine, marami sa mga bansa na miyembro ng alyansa ang hindi pumapayag na gamitin ng Ukraine ang mga weapons para atakehin ang mga military targets sa loob ng Russia mismo. Sa tingin kasi nila ay mayroong posibilidad na maging mas malala ang gulo pag inatake ng Ukraine ang teritoryo ng Russia. Naniniwala din ang iba na posibleng mahila ang bansa nila sa digmaan pag ginamit ng Ukraine ang mga weapons na binigay nila para atakehin ang mga military targets sa loob ng Russia. Pero ngayon, parang nagbabago na ang pananaw ng mga Western countries.
Pumapayag na ang marami sa kanila na gamitin ng Ukraine ang mga weapons para pasabugin ang mga military infrastructure na nasa teritoryo ng Russia. Pero kahit hindi payagan ng mga bansa na miyembro ng NATO ang Ukraine na gamitin ang mga weapons nila para atakehin ang mga military targets sa loob ng Russia, nagagawa pa rin ng Ukraine na maatake ang mga infrastructure na nasa teritoryo ng Russia gamit ang mga weapons na sila mismo ang may gawa. Nakakapag-manufacture ang Ukraine ng mga drones na ginagamit nila para atakehin ang mga infrastructure na importante sa militar ng Russia. Ganun pa man, mas magiging epektibo ang pag-atake ng Ukraine sa mga military targets na nasa teritoryo ng Russia kung pwede rin nilang gamitin ang mga weapons na binibigay sa kanila ng NATO. Ayon sa presidente ng France na si Emmanuel Macron, dapat ay payagan na ang Ukraine na magsagawa ng mga pag-atake sa mga military bases ng Russia na nasa loob mismo ng Russia. Ayon kay Macron, pag sinabihan daw nila ang Ukraine na huwag gagamitin ang mga weapons na binigay nila para atakehin ang lugar kung saan nanggagaling ang mga missiles ng Russia, parang sinabi na rin daw nila na hindi pwedeng gamitin ng Ukraine ang mga weapons para ipagtanggol ang sarili nito. Kaya naman, naniniwala si Macron na dapat talaga ay payagan na nila ang Ukraine na atakehin ang mga military base ng Russia na nasa loob mismo ng bansa. Maraming ibang mga opisyal ng mga bansa na miyembro ng NATO ang sumang-ayon kay Macron. Kaya posibleng payagan na talaga nila ang Ukraine na gamitin ang mga weapons para atakehin ang mga military base na nasa loob ng Russia. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, alam daw nila kung saan nanggagaling ang mga missiles at eroplano ng Russia. Alam din daw nila ang mga point of concentration ng mga sundalo ng Russia. Kaya naman, kung magagamit nila ang mga advanced weapons ng NATO para atakehin ang mga military targets na nasa teritoryo ng Russia, magiging malaking tulong yon sa Ukraine. Nagalit naman ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin sa pahayag ng presidente ng France. Nagbabala si Putin sa NATO na wag daw nilang papayagan ang Ukraine na gamitin ang mga weapons na binibigay nila para atakehin ang mga military targets na nasa teritoryo ng Russia. Ayon kay Putin, pwede daw yung magsimula ng isang pandaigdigang digmaan. Sabi niya na ang patuloy na escalation daw ay pwedeng magkaroon ng delikadong resulta. Pinahiwatig din ni Putin na kayang atakehin ng Russia ang Amerika gamit ang mga nuclear weapons. Ayon kay Putin, dapat daw ay pag-isipan muna ng NATO ang kakayahan ng Russia bago daw pag-usapan ng alyansa ang tungkol sa pag-atake sa teritoryo ng Russia. Bagamat matindi ang babala na binigay ni Putin, hindi masyadong naaalarma ang mga military officials ng mga bansa ng NATO. Madalas kasing magbanta si Putin pero halata na takot din siyang gamitin ang mga nuclear weapons dahil alam niyang kaya ring wasakin ng NATO ang militar ng Russia ng sobrang bilis lang. Bukod doon, mas advanced at mas high-tech ang mga weapons ng NATO. Kaya pag nagkaroon ng gera sa pagitan ng Russia at ng alyansa, siguradong matatalo ang Russia. Ayon sa Japan, na-detect nila ang paglipad ng isang bagong drone ng China sa dagat malapit sa Okinawa. Bukod doon, halos araw-araw din daw ang pagpunta ng mga barko ng China sa dagat. Kaya naman hindi nakapagtataka na talagang pinapalakas na ng Japan ang militar nila. Posible kasing biglang umatake ang China o ang North Korea. Pwede rin nasabay na umatake ang dalawang bansa. Malapit lang ang Japan sa North Korea at China, kaya delikado talaga ang lokasyon ng Japan. Bukod sa China at North Korea, meron pang isang bansa na galit sa Japan na malapit din sa kanila. Ang bansa na yon ay ang Russia. Nagagalit ang Russia sa Japan dahil sa pagtulong nito sa Ukraine. Ilang beses na ring nagbanta ang Russia na paparusahan nila ang Japan, kaya talagang hindi nakakapagtaka na pinapalakas na ng Japan ang kanilang militar. Napakadelikado ng panahon ngayon dahil napakaraming gulo na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Ayon sa mga eksperto, malaki ang posibilidad na biglang sumiklab ang isang pandaigdigang digmaan. Pag nangyari yon, inaasahang magkakampihan ang Russia, China, Iran at North Korea. Bagamat malabong matalo nila ang Amerika at ang mga kaalyado nito,
napakadelikado pa rin ng pagkakampihan ng apat na bansa dahil kaya nilang gumawa ng malubhang pinsala sa mga bansa na gigerahin nila. Kaya naman talagang naghahanda na ang mga bansa na posibleng lusubin ng China tulad ng India at Taiwan. Pinapalakas na ng India ang kanilang militar dahil sobrang agresibo din ng mga aksyon na ginagawa ng China laban sa kanila. Dahil sa ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine, naalarma ang maraming bansa na malapit sa Russia. Napagtanto ng mga bansa na malapit sa Russia na sila din ay posibleng lusubin ng Russia. Ang dalawa sa bansa na yon ay ang Finland at Sweden. Dahil sa panganib na baka biglang lumusob ang Russia, nakapagdesisyon ang dalawang bansa na sumali sa NATO. Kaya naman, dahil sa pagsali ng dalawang bansa, mas lalong lumakas ang NATO. Nagalit naman ang Russia sa pagsali ng Finland at Sweden at nagbanta sa dalawang bansa. Dahil sa mga agresibong aksyon ng Russia, mas lalo nang pinapalakas ng mga bansa ng NATO ang mga militar nila.